No sé exactamente qué pasó, que todo de repente ya cambió. En nuestro diariamente lo bonito tristemente terminó. ¿A dónde va nuestro amor? Si cada día se va muriendo la flor de tu alegría, ¿a dónde va nuestro amor? Yo me pregunto, en nuestro cielo hay un en agonía. Patawarin mo sana ako. Dahil sa hindi ko nasabi sa'yo kung gaano ka kahalaga sa aking buhay, Tanya. Oo, nandito ka lang. Sa puso ko at sa aking mga alaala. Pero ngayon, nagdesisyon akong mas kilalanin pa si Fiorella. At nakahanda akong ibigay sa kanya ang lahat ng meron ako. At dahil dyan, humihingi ako ng tawad. Napakalungkot ko dahil sa nangyari na yon. Sa kaarawan ng mahal kong si Maximo. Alam ko. Normal lang yan na mahal mo talaga siya. Oo. Tulad ng pagmamahal ko sa asawa ko. Pero ang totoo, hindi ko alam kung kakayanin ko pa. Nahuli mo bang meron siyang iba? Oo, Hindi na siya magbabago pa. tama ka, Eloisa. At masakit para sa akin yun. Ay. Alam mo kung anong pinakamaganda ang gawin. Kailangan muna nating umalis ng ilang araw dito. Aalis tayo. Pero saan tayo pupunta? Pinag-isipan ko ito ng paulit-ulit at desidido na ako. Makinig ka, alam kong makakabuti para sa ating dalawa ang pagpunta sa retreat. Ano sa tingin mo? Ano? Sa retreat? Pero Eloisa, hindi ko alam yan. Para maliwanagan lang tayo, napakaganda ng lugar na yon at pwedeng-pwede ring tayong manalangin ng taimtim at isipin lahat ng mga bagay sa buhay natin na nagpapahirap sa atin. O sige, pero kailan naman yan? Malapit na. Mga ngaso ang mga apo ko bilang pag-alaala kay Maximo. Yun ang paraan ng pagse-celebrate sa kanyang kaarawan. At alam mo, naging tradisyon na yun. Pero ito ang unang taon na wala siya. At hindi ko alam kung kakayanin ko itong mag-isa. Ako ba ang gusto mo makasama? Gusto kong sumama ka ng buong puso, Julieta. Makakabuti yan para sa iyo at sa akin. Eloisa, sa totoo lang gusto ko yung naisip mo na tayong dalawang aalis pansamantala dito. Pero ayoko namang iwang mag-isang asawa ko. Oh, ay, ikaw na ang bahala dyan. Pero mamili ka kung patuloy ka pa rin maniniwala sa walang kwenta mong asawa o tuluyang ka makikipaghiwalay sa kanya. Sa palagay ko, mas makakabuti yan. Eloisa? Pag-isipan mong sinabi ko. Nasaan si Sonia? Umalis siya? Oo. Si Pedro, nasaan? Hindi namin alam kung nasaan siya. Parang hindi ko yata gusto ang tono ng pagtatanong mo. May Pasensya problema. na, Lola.
Pero kailangan ko siya makita agad. Hanapin ko siya. Sa tingin ko, boss, mas maraming mas bata sa'yo na maraming experience at yun ang bagay sa'yo ngayon. Ano? At yun ang kunin niyo, boss. Ano yun, ito? Oo, O sige, isa na ito sa mga napili ko. tama. O paano, ikaw na ang bahala dito, ha? Asikasuhin mo ito. Okay, boss. Gusto mo bang mag-set na ako ng appointment sa kanila? Hindi na kailangan pa. Ako na. Okay, boss. Kasi nga pala, may tatawagan ako. Mas mabuting umalis ka na at tanungin mo kung kailangan ka pa nila sa Sige, restaurant. boss. Aalis na ako. Asan si Pedro? Ewan ko. Sabihin mo nasan siya! Pero hindi ko nga po alam. Ano bang problema nun? Sige, ipaliwanag mo nga sa akin kung ano nangyari dito, ha? Hindi dapat sisihin si Roxanne at ako. Anong problema mo? Pero anong sinasabi mo? Alam mo kung ano sinasabi ko, Gianna? Ito yung tinulungan mo ako ng masamang pakiramdam ko, hindi ba? Ako? Ay, maraming salamat. Maraming salamat. Mas maayos na ang pakiramdam ko ngayon. Salamat talaga. Sir Pedro, Fiorella. Filiberto. Sir Pedro, gusto ko po sana magpasalamat sa mga sinabi mo sa kapatid ko. Kailangan niya makarinig ng tulad ng sinabi mo para mahikayat at kinausap mo siya ng buong puso. Siyempre, dahil lahat ng yun ay galing sa puso ko, Fiorella. Huwag mo sanang isipin na sinabi ko lang yun dahil nakita kitang sumusunod sa amin. Hindi! Hindi ko kayo sinusundan. Nandun ako at, narinig ko. Talaga? Diyos ko, Sir Pietro. Sir Pietro, umingiti ka na! Isang panaginip! Panaginip nga. At ayoko na mag-isang pa. May problema ba? Kung gusto mo mapalapit sa isang tao, kailangan mo muna umiwas sa isa, di ba? Hindi ko intensyon na mapalapit sa isang tao. Gusto ko mapalapit sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo alam? Hindi. Yung hinalikan mo na isa sa pamilya mo. Okay. Anong sinabi ni Roxana sa'yo? At bakit? Hinalikan mo rin ba si Roxana? Hindi. Madalas mag-imbento si Roxana. Anong sinabi niya sa'yo? Hindi. Walang sinabi sa akin si Roxana. Pero nakita kita ng dalawa kong mata. Hinalikan mo ang isang tao na di mo dapat hinalikan. Pwede ba diretsuhin mo na ako, Fiorella? Hinalikan mo! Pedro! Anong kailangan mo? Anong problema mo? Walang iya! Sir Pietro! Ano bang problema mo? Pwede ba tumigil ka na? Huwag ka makialam dito! Hindi lang kumpanya ang plano mong kunin! Pati ang asawa ko! Ano bang sinasabi mo? Yun! Yun ang sinasabi ko sa'yo kanina pa! Binabalaan kita. Huwag na huwag mong sasabihin kahit kanino nakita mo. Sabihin mo, Osvaldo, hindi kita maintindihan. Ano? Bakit kailangan niyang ilihim? Nakita niya hinalikan mo si Sonia! Hindi ko siya hinalikan. Hindi! At ngayon, nagmamaang-maangan ka ba, Pedro? Kung gusto mo talaga malaman kung ano totoong nangyari, sige, tawagin mo si Sonia! O ano? Ha? Yung asawa mo, yung tipo ng babae kung sino-sino ang hinahalikan? Ha? Hop! Huwag ka nalapit sa akin! Ang natatandaan ko lang ng bata ko ay yung panahon na kapag dinadala nila ako lagi sa ospital, tinuturukan ako ng karayom at kinukunan ako ng dugo. Ang sakit. Yun kadalasan ang naaalala ko sa buhay ko. Yung sakit na yun. Uminahon ka lang. Malaki may tutulong sa'yo ng mga gamot, Gianna. Sigurado ako na makakahanap sila ng gamot na makakapagpagaling sa sakit mo ngayon. Gusto ko talagang mangyari yan. Pero yung sinasabi mo na magpapagaling sa akin ay masakit at mahal din. Kaya nawawalan na ako ng pag-asa. Huwag, Gianna. Alam mo, hindi ka dapat mawalan ng pag-asa sa buhay.
Yan ang unang itinuro sa akin sa medical school. Ang huwag mawala ng pag-asa. Bakit hindi mo natapos yung kurso mo? Sana doktor ka na ngayon. Sa totoo lang, mahabang kwento. At ayokong takutin ka. Alam mo, gusto ko mag-aral ng medisina. Pero wala na akong oras para dun. Eh di gawin mo yun. Sigurado ako magagawa mo yun pag inayos mo ang schedule mo. Nakatapos ka ba ng high school? Oo. Mabuti. Maganda yan. Matutulungan kita niyan. Meron na ako mga libro at mga notes. Magtiwala ka sa akin. Tutulungan kita. Talaga. Tuloy ka. Hello? Nandiyan si Fiorella? Wala si ate dito. Pero halika, pumasok ka, Benito. Kumusta ka? Okay lang. Medyo natutunan ko na yung mga rules dito sa bahay, pati yung oras. Pero masaya ka ba? Oo naman, masaya ako. Mabuti. Ayos naman, di ba? Hindi ko alam. Medyo mahirap, hindi ko sila maintindihan eh. Parang hindi naman. Pero teka, nakakita ka na ba ng kasambahay sa labas? Maganda na mabait? Hindi, baka nasa labas siya ng kusina. Hindi, galing ako doon pero hindi ko nakita. Sa totoo lang, hindi ko pa siya nakita ulit. Baka naman hindi siya dito nagtatrabaho. Ay, syempre nandito pa rin siya, no? Buti naman. Dahil napakaganda niya. Maganda siya? Ang ibig kong sabihin ay maganda siya talaga. Hindi nakakasawang tingnan yung mukha niya. Nakukuha mo? Hindi kita maintindihan. Anong ginagawa at pinag-uusapan nyo? Nakikipagkwentuhan lang ako kay Gianna. Huwag mo kalimutan na driver ka lang dito. Pagtunan mo ng pansin ang pagmamaneho mo. Huwag kayong umastang senyorita. Umayos kayo. At sino naman yung sinasabi mo? Si Senyorita Roxana. At sinabi niya ba sa'yo kung saan kami pupunta? Sino ako? Huwag mo akong kausapin ng ganyan. Walang galang. O paano? Pag nakita mo yung sexing kasambahay, sabi mo sa akin, ha? Ay, ewan ko sa'yo, Benito. Ay, parang napakamalas ng araw ko. Sige, mamaya na nga lang. Bye, Benito. Ingat ka. Anong problema mo? Wala. Ikaw, anong problema mo? Baka naman may gusto kang sabihin sa akin, sabihin mo na. Anong ibig mo sabihin? Yung pakikipaghalikan mo kay Pedro. Pero honey, mali yung iniisip mo na. Anong mali? Alam mo, hindi ka lang nagtataksil sa akin, kundi nagtataksil ka din sa kanya. Hindi kita pinagtataksilan o kahit sino pa man. Isang malaking pagkakamali yun. Dahil hindi mo ako tinatrato ng maayos, wala kang pakialam sa akin. Masama ang loob ko ng oras na yon. Pero, umiwas naman kaagad sa akin si Pedro. Napakasama mo. Lagi ka na lang ganyan eh. Hindi ka na nagbago. Diba? Ganyan din ang pagtrato mo sa akin. At kahit hindi pa kita niloloko, sa tingin ko hindi mo ako masisisi kung gawin ko man yun dahil sa ginagawa mo sa akin at pagbaliwala mo. Hindi pwede, honey. Ikaw, wala kang karapatang lokohin ako. Narinig mo? Wala kang karapatang sabihin sa akin, walang hiya ka. Patutunayan ko yan sa'yo. Pwede ba, Osvaldo? Huwag kang mag-isip ng ganyan. Bakit, ha? Bitiwan mo Asawa ako. kita. Teka lang. Ha? Makinig ka. Alam mo, swerte ka sa akin eh. Ako ang binili mo, kaya akin ka! Ako ito, si Fidel. Pasok! Ito ang dapat na ibibigay ko sa'yo. Hindi ko nga lang alam kung pwede na ito. Sige, maraming salamat. Susubukan ko na lang. Ayoko malaman pa ng iba ang nangyaring skandalong ito. O sige, kung wala ka nang kailangan pa sa akin. Lalabas na ako. Sige, salamat. Ay. Teka. Anong ginagawa mo rito? Bigla ka nalang pumapasok. Excuse me, Sir Pietro. Pero sabi mo sa akin na pumunta ako sa mansyon. Kaya pumasok ako galing sa labas. Nababaliw ka na. Gusto ko lang malaman kung kamusta ng mata mo. Huwag ka mag-alala. Okay lang naman. Teka. Okay na ba? Hindi na ba masakit? Wala na. Okay na to.
Dapat lang yan sa'yo. Bakit? Diyos ko naman, Sir Pietro! Hinalikan mo si Ma'am Sonia, na asawa ng pinsan mo! Hindi totoo yan. Hindi? Anong ginawa mo? Tingnan mo yan! Ow! May ibig sabihin yan! Si Sonia, masama lang ang pakiramdam niya. Malungkot siya kaya naman. Sinubukan ko siyang pasahin. Pasayin Yun lang. siya, ha? Yun lang ang ginawa Paano ko. sa ginawa mo paghalik sa kanya? Na para ba may relasyon kayong dalawa? Wala. Huwag ka na magkaila! Nagkakamali ka. O sige. Kinausap ko siya at sinubukan pakalmahin. Halata naman na naiintindihan niya ako. Pwede ba huwag mo nga ako lokohin, Sir Pietro? Nakita ko na matagal kayo naghalikan ni Ma'am Sonia. O sige, Ah? kung yun ang pagkakaintindi mo. Pero, hindi ganon ang ibig sabihin ng lahat ng yun, Fiorella, kahit sa kanya. Alam ko na, sa pamilyang to, maraming ganon. Pero ibahin mo ko. Pero ako ay Ano yun? isang mayabang. Hindi. Hindi ka mayabang na tao. Pero mali lang talaga ang ginawa mo na yun. Talaga? Ikaw ang bahala. Ayoko sanang malaman ng iba para maiwasan ng skandal. Paano? Wala ka man lang bang sasabihin sa pinsan mo? Pwede bang tumigil ka na lang, Fiorella? Masama siya. Oo, masama siya. Halika. Saan? Dito. Tutulungan kita sa ginagawa mo. Okay, pero dahan-dahan lang. Sige. Pwede. Han donde va nuestro amor. Si cada día se va muriendo. Sir Pedro, nakahanda na ang pagkain. Oo! Sige, Simona! Bumaba Salamat. na kayo. Oo na. Sige na, bababa din ako mamaya. Okay, sige. Salamat. ¿Dónde va nuestro amor? Ayos ka lang? Depende. Nagawa mo na ba yung inuutos ko? Hindi mo pa parang, nagagawa, hindi ba? Hindi kita maintindihan kung bakit hindi mo matrato ng katulong yung babaeng yun. Gusto mo rin siguro ko mapalaya sa bahay na ito, hindi ba? Teka lang, Roxana. Sino nagsabing wala akong ginawa? Hindi mo man lang kasi sinabi sa akin eh. Paano hindi mo ako pinagsalita? Sige, Alam sabihin mo, mo sa hindi akin mo yan. alam kung anong pinagsasabi mo kay Roxana eh. Hindi ba? Alam mo ba na ayaw na niya makipag-usap pa sa'yo? Dapat nakita mo kung gaano siya kainis sa'yo. Sabi ko nga, wag mo nang lalaitin pa si Roxana dahil hindi mo alam kung anong kaya niyang gawin sa'yo. Wow, magaling ka, El. Bravo. Sa wakas nakagawa ka rin ng tama. Pero wag mo isipin na nasorpresa ako sa'yo. Hindi ako masyado natuwa. Okay. Okay, sige. Naiintindihan ko na ang lahat. Salamat sa oras mo at sana'y maging masaya ka sa iyong trabaho. Hello? Diana Alarcon? Wag po kayo mag-alala, babayaran ko din po kayo. Excuse me, young lady. Tinawagan kita para sa trabaho. Trabaho? Oo, hawak ko ang resume mo ngayon, Miss Diana Alarcon. Tama ba ako? Ikaw ba yon? Oo, ako nga po yun. Kumusta po? Nabasa ko na ang resume mo. Ganun po ba? Pero matagal na yun, hindi ba? Oo, pero may bakante kami ngayon. Interesado ka ba? Opo, interesado po ako. Kung gano'n, pwede ka bang mag-report dito sa opisina bukas? Sige po. Opo, pupunta ako. Salamat, sir. Inaasahan ko na alam na ng lahat na ngayon ang kaarawan ng lolo ninyo. Hi, Mama. Paano mo nasabing kaarawan niya ito kung wala na naman siya sa piling natin? Seryo, pwede ba wag kang tanga? Alam mo naman ang ibig kong sabihin. Siyempre naman, alam ko kung anong ibig mong sabihin, Mama. Binibiro lang kita. Alam kong masaya tayong lahat kapag nagse-celebrate tayo noon. Sinasabi mo ba ngayon yan, Eloisa, dahil plano mong gawin yan? Oo, siyempre. Ganoon na nga. Ay, wag mong sabihin mga ngaso. Yun ay tradisyon na ni Maximo. Naman, pwede bang baguhin natin yan ngayon? Ang ibig kong sabihin, wala na siya at di na niya alam yun. Dahil ito ang unang kaarawan niya na magdidiwang tayo na wala siya. Pero kung sang-ayon ka, pwede rin tayo magpunta sa isang bar para magawa mo ulit yung ginawa mo dati. Yun ba ang gusto mo? Ay hindi, walang pupunta sa bar. Kasama mo ako, Mama. Ay, seryo. Huwag kang magpatawa. Tuloy pa din ang plano.
Kasama kang nangangaso ng papa mo kapag kaarawan niya. Irespeto mo yon. Kami? Pero, hindi ka ba sasama, Lola? Hindi. Pakiramdam ko kasi wala ako sa kondisyon ngayon. Bala ko mag-retreat ng ilang araw kasama ko si Julieta at pumayag na rin naman siya. May iba na kaming plano. Well, masaya ako sa iniisip mong yan, Eloisa. Nagre-relax ka habang ang iba'y nangangaso. Mas makabubuti yan para sa'yo. Di ko tinatanong ang opinyon mo, Federica, dahil hindi ako interesado. Inaalala ko lang naman yung panahon na nandito pa si Maximo. Masaya ako sa naging hapunan nating ito. Para bang naging maayos ang bawat araw, hindi ba? Dahil napapansin ko na mas nabubuhay ng lahat at nagiging masigla, hindi ba? Ano ka ba? Hindi mo man lang ginalawang pagkain mo, Sonia. Pasensya na. Hindi ako nagugutom. Huwag mo akong takutin. Baka naman may sakit ka na. Anorexic ka ba katulad ng mga artista? Ha? Federica, sa palagay ko hindi ganun yun. Kaya wala kang dapat ipag-alala. Sa tingin ko, tama si Sergio. Ang makasama sa pagkain ng pamilya ay kakaiba. Oo. Tama ka. Pansinin niyo, lahat tayo ay nagiging maayos. Oo nga naman. Katulad ni Pedro na naglagay pa ng makeup para lang sa ating hapunan. Ibang klase, hindi ba? Pinsan, ano ba nangyari sa'yo? Wala namang nangyari, pinsan. Parang nakagat yata ako ng insekto. Tulad ng lamok. Medyo umimpis na nga sa ngayon eh. Ganun ba? Sige, bibigyan kita ng ointment na ginawa ng lola ko nung nabubuhay pa siya. Salamat. Huwag ka na mag-alala, Lola. Napakaraming bubuyog ang kumagat sa akin pero sanay na ako. Kaya kahit na kagatin nila ako na kagatin, hindi tatalab yun sa makunat kong balat. Ayaw nila sa akin. Sa tingin ko dahil sa mga gamot na iniinom ko. Baka ayaw nila matikman yun. Para kang insecticide na kinatatakutan ng mga insekto. Pero si Gianna, merong rason. Hindi katulad ng iba dyan. Bakit mo ako sinasabihan ng ganun, Benito? Nagbibiro lang naman ako. Okay lang naman yon. Alam ko naman na nagbibiro lang si Fiorella. Sanay na ako. Ang mabuti pa, tapusin nyo na yung pagkain ninyo. Nasaan nga pala si Simona? Ang alam ko, magkasama sila ni Joaquina. Pangalawang beses mo nang tinanong ngayon kung nasan si Simona, ha? At sa aking palagay, hindi pa ito huli. Lumilipas ang oras. Pero hanggang ngayon wala pa rin akong ebidensya na si Maximo ang nagnakaw ng kayamanan ng papa. Kailangan ko pa rin ipagpatuloy ang pagpapanggap sa bahay na ito. Huwag kang estupida para mahuli mo ang tunay na salarin. Gagawin ko makakaya ko. Basta magkakampi tayong dalawa para magawa natin yun. Gagawin natin miserable kahit na si Pedro. Umalis ka na ba o nariyan ka pa? Di ka malang nagsasalita dyan. Ako lang ang pinagsasalita mo. Pwede ba, Federica? Tandaan mo, hindi kita iiwanang mag-isa sa laban ito. Teka lang, kumusta nga pala yung babaeng ipagdadrive ko? Mabait ba siya? Maganda ba siya? Bakit di mo nalang alamin? Ang dami mong tanong. Ikaw ba? Ano bang trabaho mo dito? Isa ka bang bodyguard o ano? Ano sa tingin mo? Hindi ko alam. Kaya nga ako nagtatanong eh. Siya nga pala, ngayon magkakilala na tayo. Kumusta yung bagong kasambahay? Napakaganda niya. May boyfriend ba siya o ano? Si Simona? Teka, mas maganda siguro kung layuan mo na siya o kahit sinong nasa mansyon. Dahil pag nalaman yan ni Sir Dante, sigurado tanggal ka. Ganun? Tama ka. Nasa labas siya. Hinihintay ka. Oo, kasama ng driver. Oo, alam na niya ang gagawin. Pupunta na ako. Uy, teka!
Akala ko pa sasama ka sa amin. Bahala ka kung saan mo gusto pumunta. Uy, teka lang. Saan ka pupunta? Nabigyan ka ba ng day off? Ang ganda ng damit mo ah. Huwag mo sabihin na inubos mo ang buong sweldo mo para makabili ka ng ganyan kagandang damit. Hindi. At huwag mong sabihin na hanggang ngayon ay katulong pa rin ang akala mo sa akin. Hindi ba? Ha? Akala ko nung una tanga ka lang eh. Pero di lang pala dahil lahat nasa iyo na. Ibig sabihin, ikaw ang... Amo ako sa bahay na ito. Nako, Ma'am Roxana, pasensya na po kayo dun sa mga nasabi ko sa Pwede inyo ba dati. tumigil ka? Ayoko na makinig pa sa'yo. Hindi mo na kita paaalisin dahil kailangan mo pa akong ihatid sa club, okay? Buksan mo ng pinto. Ano Siyempre ba? naman, opo ma'am. Ay, ang tanga mo, Benito. Pero ang ganda niya talaga. Huwag ka muna umalis. Maglalaro pa tayo. Huwag ka magalala. Wala akong pagsasabihan ng nangyari sa ating dalawa. Ganon? Wala naman akong pakialam kung ipalabas pa yan eh. Akala ko nakipag-usap ka na kay Sonia, tama ba? Oo, nag-uusap na kami. At anong sinabi niya sa'yo? Ano pa bang sasabihin niya? Huwag mong sabihin na hindi niya pa rin sinabi kung ano talaga ang totoo. Oo. Pero malinaw na ang lahat sa akin ngayon. At alam kong nagbigay ka rin ng motibo. Kaya naman pinatulan ka ng baliw kong asawa. Ay, Osvaldo. Naiisip mo ba ang sinasabi mo tungkol sa kanya? Sa mga pinaggagawa mo kay Sonia? Ano bang gusto mong palabasin? Kung gaano mo siya kasama itrato bilang asawa. May mga bagay na alam mong mali. Tulad ng pag may mga bagay na kinaiinisan ka at wala kang ideya. Siya ang pinagbubuntunan mo ng galit mo. Sana mag-isip-isip ka. Hindi tama ang ginagawa mo. Hindi ko kailangang makinig sa'yo. Asawa ko si Sonia. Gagawin ko kung anong gusto kong gawin sa kanya. Come on, girls! Dance! Dance! Yes! One more time! Excuse me, Ma'am Roxana. Dala ko yung cellphone niyo, nakalimutan niyo kasi. At ngayon mo lang dinala sa akin? Wala kang talagang kwenta. Pasensya na po. Nakalimutan ko na dalhin sa inyo kaagad. Ito po. Bagay kayo. Type ka niya. Sige po, maghintay na lang po ako sa labas. Teka, sandali. Dance! Nakausap ko na si Dr. Elizalde. At bukas na umaga, Gianna, pupunta tayo sa ospital para masimulan ng test sa'yo. Nanghingi ako ng permiso kay Aling Joaquina. Tama na, ayoko nang malaman pa kung anong mangyayari. Pero bakit mo sinasabi yan? Lahat ng test na yun makakatulong sa'yo para gumaling ka. Pero ayoko ng kahit anong test. May doktor na maghihintay sa atin bukas. Ayoko sabing pumunta bukas o kahit kailan. Pagod na ako sa lahat ng test na yun, ate. Nakakapagod na. Ang daming ginagawa, hindi naman ako gumagaling. Ayoko nang gawin yun kahit kailan. Hindi pwedeng gusto mo mangyari, Gianna. Gagawin natin to para gumaling ka. Good night, mahal kong kapatid.
Ano ka ba, Sonia? Ito ang tamang lugar para sa akin. Hindi kay Osvaldo. Okay. Tama na, Sonia. Relax ka lang. Bakit? Hindi ka bumalik na lang sa kwarto niyo? Alam mo naman na marami tayong naging problema sa nangyari sa atin. Hindi, ayoko. Kailangan ko ng isang katulad mo. Anong ininom mo? Konting whiskey. Pamparelax lang. Hindi ko na kaya makisama pa kay Osvaldo. Pagod na ako sa kanya. Sa tingin ko nga, pero siya ang asawa mo. At kung totoong pagod ka na nga talaga sa kanya, bakit hindi ka na lang makipag-iwalay? Oo. At paano pagkatapos nun? Malay mo, makatagpo ka pa ng magmamahal sa'yo. Yung lalaking magbibigay ng respeto na nararapat sa'yo. Sa tingin mo ba, nararapat ako na mahalin ng isang lalaki? Abat, oo naman. Yung lalaki na poprotektahan ka at pasasayahin ka. Ibang klase ka talaga, Pedro. May nagsabi na rin sa akin yan. Pero yung taong nagsabi sa akin yan, masyado nung maraming nainom. Tara na. Pero totoo yun. Ang ibig kong sabihin, kailangan mo nang umalis at matulog na sa tabi ng asawa mo. O sige, nanalo ka. Matutulog na ako. Good night, Pedro. Sige na. Pare, may kilala ka bang Roxana Angeles? Napakaganda mo naman yata. Salamat. Pero... Nandiyan na siya. Mabuti nandito ka. Kumusta ka? Ayos lang. Ikaw? Okay lang. Saan ka ba galing, bro? Bakit? Bigla ka na lang nawala. Ano bang nangyari sa'yo? Bigla ka na lang huminto. Hindi naman. Meron lang akong... Ang akala ko, bro, may iba ka nang ginagawa eh. Oo, parang gano'n na nga. Sama mo naman ako. Sige na, kahit minsan lang. Matagal din naman tayo nagsama, di ba? Oo naman. O sige. Teka. Kung may kailangan ka, meron ako dito. Hindi ka magsisisi. Isa pa, sigurado namang hindi problema ang pera sa'yo hanggang ngayon, hindi ba? Alam ko naman na palagi kang paldo eh. Maraming salamat sa pagpunta. Tatawagan na lang kita pag kailangan na. Salamat, sir. Yung susunod na aplikante. Ikaw na, miss. Siya si Miss Diana Alarcon. Oh. Magandang araw po. Salamat. Maupo ka, please. Salamat. At ikaw si... Diana Alarcon. Nakapagtrabaho ka na ba sa restaurant? Opo, maraming beses na. Gusto ko yung trabaho na pang restaurant kasi nag-i-enjoy ako. Lalo pat nakakasalamuha ko ang iba't ibang klase ng tao. Maganda yung sinabi mo. Sa restaurant na ito, gusto ko sa isang tao ay yung madaling tawagan lalo na kapag kinailangan. Ibang klaseng trabaho ito. Wala pong problema dyan, sir. Maasahan yung gagawin ko po ang lahat. Wala ka bang problema sa bahay na naghihintay sa'yo? Wala, sir. Matanong ko lang, kasal ka na ba? Hindi. May anak? Wala po. Wala. Gianna, ready ka na? Pupunta na tayo sa ospital. Gianna? Gianna? Ay, Diyos ko. Gianna? Gianna? Gianna, nasaan ka na ba? Ano? Nakita mo na ba siya? Hindi pa. Hindi ko na siya makita. Hinahanap ko siya sa
kusina, ganon din sa hardin. Sa kwarto natin pero wala siya doon. Ang tigas talaga ng ulo niya. Alam naman niya na pupunta kami sa doktor ngayon. Okay, relax ka lang, Fiorella. Mamaya makikita din natin siya. Kaya huminahon ka lang. Pero paano ko hihinahon? Nawawala siya, baka may nangyari na sa kanya. Huwag kang magsalita ng ganyan. Nag-aalala na ako. Yun ang totoo, Simona. Baka mangyari uli yung nangyari nung isang araw. Hindi na mauulit pa yun, Fiorella. Pumunta na ako sa rancho at kumpleto naman ang mga kabayo doon. Nasa malapit lang yun, hindi yun makakalayo. Simona, pakiusap. Pakihanap din siya. Sige. Gianna! Gianna! Gianna, nasaan ka na? Gianna! Gianna! Ano ginagawa mo dito? Ginulat mo naman Hindi ako. naman sa ganon. Hindi kita hayaang magpakamatay. Ano bang pinagsasabi mo? Hindi ko iniisip magpakamatay, no? Kung ganon, anong ginagawa mo sa lugar na ito? Nagmumuni-muni lang ako. Ganun ba? Ay. Okay. Napakaganda. Alam mo, maraming taong pumupunta dito. Ikaw, gusto mo din? Excuse me, pamilyar lang kasi sa akin. Okay lang yun. Wala kang dapat na problemahin sa akin. Anong nangyari sa'yo? Nakainom ka ba? Lasing ka ba? Ay, hindi. Okay lang ako. Huwag mo na akong pansinin. Alam mo, nag-iisip-isip lang din ako eh. Oo nga pala, may problema ka ba? Tatawagan na lang kita anytime na kakailanganin kita. Maaaring Sabado o kaya naman Linggo kapag meron tayong event. Sabado, kahit na linggo po? Naintindihan ko. Sasabihin ko sa'yo na ibang klase ang trabahong ito. At ngayong wala na ang aking assistant, mas kakailanganin pa kita ngayon para tulungan mo ako. Okay lang, sir. Mula naman po akong obligasyon. Pupunta po ako dito anytime na kailanganin niyo ako. Mabuti naman kung ganon. Sa tingin ko, maigi maayos tayo magkatrabaho nito. Ibig sabihin, tanggap ka na. Salamat po. Sisiguraduhin kong hindi ka mapapahiya, sir. Sana hindi ako nagkamali sa pagpili sa iyo katulad ng dati kong assistant. Pwede ba kitang dalhan ng gamot mo? Hindi na kailangan. Okay lang ako. Huwag mo na akong alalahanin pa. Aalis na po ako. Katunayan yan, maayos na ang pakiramdam ko. Kaigising ko lang kasi. Nanggaling ako sa party. Hindi ka uminom? Kung totoo yan, dapat wala ka dito ngayon. Halatang wala ka pang tulog yan eh. Eh ikaw, anong ginagawa mo dito? Bakit ang layo mo sa rancho? Sa ganitong oras? Pwede ba ako magsabi sa'yo? Sige. Pero wag mong ipagsasabi ha. Pangako. Tumakas ako kasi ayokong pumunta sa doktor. Huwag mong sabihin sa akin na takot ka sa injection. Ang totoo niyan, halos sa lahat. Tulad ng mga gamot, operasyon, at sakit. Para saan ba lahat ng yun? Alam ko naman na hindi na ako gagaling. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Hindi mo malalaman hanggat hindi ka kumukonsulta sa doktor. Bibigyan ka niya na magpapagaling sa'yo. Kailangan mong lumaban, Gianna. Lumabang ka. Ang galing naman. Kung sa tingin mo ganun ka-importante ang buhay, dapat hindi mo sinasayang ang buhay mo. Sa Italy, marami akong mga kaibigan na nasira ang kanilang mga buhay. Hindi ko sila maintindihan. Bakit kailangan kong tiisin lahat ng sakit para gumaling? Samantalang sila baliwala ang buhay nila. Ganun ba? Sandali nga. Patuloy mo ba ako sa sermonan o pupunta ka na sa doktor? Sa tingin ko tama ka. Kailangan kong lumaban para sa buhay ko. Yan ang dapat. Di ba? Pwede bang pumasok? Sige, tumuloy ka. Nag-iisip po kami, Sir Vittorio. Pwede niyo po bang tingnan? Aba, maganda yan, ha? Magaling. Natutuwa ako dyan. Kailangan kong bayaran ang serbisyo niyan. Pag-usapan natin mamaya. Meron ka bang bahay doon? Oo, malapit lang din doon. At meron din ako sa Acapulco. Uy, sigurado akong napakaswerte ng asawa mo. Pasensya na, pero binata pa ako. Ay, ikinalulungkot kong marinig yan. I'm sorry, Sir Vittorio. Pwede ba tayo mag-usap? At bakit hindi? Mukha pa naman akong bata, lalo na't nag-uusap tayo, hindi ba? Di mo na kailangan pang magpabata pa dahil gwapo ka naman. Maraming babae naghahabol sa'yo, no? Yun nga ang malungkot eh. Wala talaga nakakagusto sa akin. Ay, sayang naman. Bihira lang ang katulad mo. Alam mo, napakahirap hanapin ang kagaya mo. Aalis na ako. Bye, gwapo.
ka lang basta-basta nag-aayos ng sarili mo, pati yung energy mo kakaiba. Hindi ko lang alam kung anong meron ngayon. Siguro may mga bagay lang akong napag-isip-isip na hindi lahat nawawala. Oh, talaga? Umaasa pa rin ako balang araw. Kung gano'n, anong plano mo? Babalik ka ba sa trabahong tinalikuran mo dati? Hindi. Parte na lang ng nakaraan yun. Merong mas magandang pagkakataon na dumating sa akin ngayon. Ano pa bang dapat? Oh, talaga? Sigurado ka? Mas maganda yan. Ha? Mas mabuti. Okay. Alam kong kabaliwan to pero gusto ko pa rin gawin. Gusto ko pa rin subukan at saka isugal ang lahat para kay Fiorella. Fiorella. Hindi ako makapaniwala.